Samantala, nasa The Hague, Netherlands muli si Vice President Sara Duterte para bisitahin ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa mga larawang ibinahagi ng Office of the Vice President, bumisita muna si VP Duterte sa photo exhibit kung saan tampok ang kanyang ama. Kasama ni VP Duterte ang inang si Elizabeth Zimmerman. Gayun din si Senador Amy Marcos na isa sa tatayong senator judges sa kanyang impeachment trial. Bukod sa pagbisita kay dating Pangulong Duterte, ipinagdiriwang din ng bise ang kanyang kaarawan bukas, May 31, kasama po ang Filipino community sa harap ng International Criminal Court. Inaasahang babalik si VP Duterte sa Pilipinas sa June 4, isang linggo bago ang presentation ng Articles of Impeachment laban sa kanya. Nagdeklara ng state of emergency sa buong probinsya ng Manitoba sa Canada dahil po sa wildfire doon. Batay sa satellite video, patuloy ang pagkalat ng malaking apoy at usok. Nakikipag-ugnayan na ang Manitoba government sa mga katabing lungsod para mailikas ang mahigit 17,000 residente nito. At tumutulong din po ang militar sa mga evacuee. May wildfire din naiulat sa ilan pang lugar sa Canada. Wala pang pahayag ang ating embahada sa Canada kung may mga Pinoy na apektado ng wildfire. Mga mare at pare, ni-reveal ni Pambansang Ginoo David Licauco ang susi para sa long and happy life. Yan ang fitness and diet. Chika ni David, hindi siya strict sa kanyang diet pero laging in moderation ang kanyang kinakain. Sinisiguro rin niyang may oras siya para mag-workout. Dagdag pa ni David kasama sa kanyang men's beauty secret ang pag-inom ng maraming tubig, vitamins at proper skincare. Ito raw ang ingredients para mas maging confident at maalagaan ang sarili. Speaking of confidence, fitspiration din ang ilang sparkle artists. Sizzling hot sina Sanya Lopez, Winwin Marquez, Ara San Agustin, Anton Vinzon, Larkin Castor, Jay Ortega, Ashley Sarmiento at Marco Massa sa kanilang workout sessions na featured sa Sparkle Sweats series ng Sparkle GMA Artist Center. Sa iba pang balita, kinilala sa Asia Pacific Broadcasting Plus Awards ang Panata Contra Fake News campaign ng GMA Network. Kinilalang Best Multi-Platform Campaign ang Panata Contra Fake News na inilunsad sa pangunguna ng GMA Integrated News. Katuwang po ang halos 60 grupo mula sa pinakamalalaking media at academic institutions sa bansa. Kampanya ito para labanan ang maling impormasyon. Kabilang po dyan ang fact-checking initiatives at ang GMA Masterclass Eleksyon 2025 Dapat Totoo Series na nilahukan na mahigit 12,000 estudyante sa Luzon, Visayas at Mindanao. Parte rin po ng advokasya ang mga komprehensibong special report, interactive multimedia content at iba pang content sa TV at digital platforms. Naabot ng kampanya ang mga manonood at netizens para tulungan silang hindi mabiktima ng fake news. Para kay Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, GMA Regional TV and Synergy Oliver Victor B. Amoroso, ang pagkilalang ito ay karangalan at panawagan para kumilos. Sinasalamin din ito ang panata ng GMA Integrated News sa credible journalism at pakikipagtulungan sa mga komunidad at institusyon para protektahan ang katotohanan. May go signal na ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbebenta ng 20 pesos kada kilong bigas sa mga minimum wage earner. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., mabibili nila yan simula June 13. Pinaplansya na raw ang guidelines at kung saan yan mabibili ng minimum wage earners. Nasa 120,000 na minimum wage earners ang unang makikinabang sa programa batay sa inisyal na listahan ng Department of Labor and Employment. Sa ngayon, vulnerable sector muna na kinabibilangan ng indigents, senior citizens, solo parents at persons with disability ang nakabibili ng murang bigas sa mga Kadiwa store. Nagdeklara ng state of emergency ang Tacloban City, Leyte LGU dahil yan sa limitadong access sa San Juanico Bridge na nagdurugtong sa Leyte at Samar provinces.
Binigyang diin ng Tacloban City LGU na labis nang naaapektuhan ang kanilang ekonomiya at emergency response ng limitadong pagdaan sa nasabing tulay. Mula noong May 18, bawal ang mga pedestrian at mga sasakyang lampas 3 tonelada ang bigat sa San Juanico Bridge, kasunod ng mga nakitang issue sa structural integrity nito. Wala pang sinasabi ang Department of Public Works and Highways kung gaano katagal ang pagkukumpuni sa tulay. Una nang nagdeklara ng state of emergency ang probinsya ng Samar dahil sa pagkukumpuni sa San Juanico Bridge. Nahatiran na po ng tulong ang 20,000 residenteng apektado ng malawakang pagbaha sa Maguindanao del Norte. Galing po sa Jimmy Kapuso Foundation ang relief goods para sa mga taga Dato Piang, Mama Sapano at Dato Unsay. Marami po sa kanila ang hindi makapasada ng tricycle dahil sa baha. Kaya pansamantalang nagtitinda ng merienda ang ilang babae roon para may pagkakitaan. Ayon sa Pag-asa, Intertropical Convergence Zone o ITZZ ang dahilan ng pagbaha sa ilang lugar sa Mindanao. Sa mga nais mong tumulong, maaari magdeposito sa bank accounts ng Jimmy Kapuso Foundation o magpadala sa Cebuana Luelier. Pwede rin pong online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank Credit Card. Update po tayo sa nangyaring press conference ng NBI kaugnay sa pagkakaaresto kay Arnie Teves. May ulat on the spot si John Consulta. John? Connie, katatapos nga lamang itong press conference sa ligawan ng National Bureau of Investigation dito sa kanilang headquarters sa Pasay City kung saan pumarap nga itong mga matatang opisyal ng NBI sa panguna ni Director Jaime Santiago at nakaharap din sa media itong si dating Congressman Arnulfo Teves, ang kanyang abogado si Attorney Ferdinand Tebaso at ang kanyang ina na si Linaida Teves. At dito nga, Connie, sinabi niya ni Director Santiago na naging susi sa kanilang of course, pagsundo dito kay dating Congressman Teves ay yung pag-uusap daw ni Pangulong Bongbong Marcos at ng Pangulo ng Timor-Leste. Dito nga sa kanilang pag-uusap nito, ito yung naging susi daw, Connie, para finally ay despite yung mga nangyari mga legal obstacles ay naiuwi na nila. Finally, dito nga si dating Congressman Teves. At sa kanilang pahayag kanina, Connie, sinabi nga na lahat ng mga pinag-usapan sa Timor-Leste, yung mga habeas corpus, yung mga efforts doon, are all under the water na. Wala na. Hindi na sila, palamut academic na dahil nandito na sa Pilipinas, itong si dating Congressman Teves. At sinasabi na lamang itong si Attorney Tebaso ay pinaghahanda na nila yung kanilang legal defense para dito nga sa mga kaso kinakarap ni Congressman Teves na patong-patong, Connie, kabilang nga dito ang 10 kaso ng murder, 12 kaso ng frustrated murder at napakaraming iba pang mga kaso. So sa ngayon, Connie, naghahanda tayo ngayon, inaantay natin itong pagbaba nitong mga bantay at mismo si dating Congressman Teves para nga maisakay na sa isang sasakyan para tumulak patungo dito sa bahagi ng Muntinlupa sa loob ng NBI Detention Facility sa compound ito, Connie, ng Bureau of Corrections. Nilinaw ni Director Santiago, Connie, na hindi sila kahalo doon sa maximum compound ng Bilibid dahil mga convicted lamang ang pinupunta doon. Sa halip, Connie, ididiretso si dating Congressman Teves sa isang detention facility ng NBI na kung saan sa umpisa siya lang muna daw, meron siyang solo na pag-i-stayan na selda para mag-acclimatize hanggang sa, of course, kasama din dito yung pagbabantay sa kanyang seguridad. So sa ngayon, Connie, ito, bantay sarado pa rin ng NBI itong lugar ng kanilang headquarters at nakikita na nga natin itong ating mga kasama sa National Bureau of Investigation at mga kabaro din sa media na nag-aabang sa anytime, actually, Connie, tutulak na itong cover nito sa oras na bumaba at sumakay na si Congressman Teves. At inaasahan natin ng mga oras, mga 20 minutes or so, yung biyahe papunta sa loob, paring dumaan sa mga area patungo at pinapabilis na lugar, na ruta, papunta sa bahagi ng Bilibid.
Ano? John, kagabi ang nakitang lumabas lamang ay ang kanyang abogado na si Attorney Topacio. Nanatili ba sa NBID ng kanyang ina kagabi at makakasama pa rin ba niya ito sa paghatid sa kanya dyan sa Bilibid? Actually, kanina po, doon sa pahayag ng NBI, dito na natili nga mula, after nga na ibiyahe mula Timor-Leste, itong si dating Congressman Teves, dito siya natili sa NBI headquarters. At kasama niya yung kanyang ina dito magdamag at nagpasalamat niya actually yung kanyang ina na ang kwento niya may 2 taon na rin silang hindi nagkikita dahil nga siya ay nagpunta nga sa Timor-Leste at sa pagkakataong ito at least mayroong pagkakataon na makasama niya at umaasa nga sila na magkakaroon yun nga pala itong si Congressman Teves sana magkaroon ng patas na pag-usad ng kanyang kaso at handa raw niya itong harapin habang dinidinig nga itong mga kaso, mga reklamo laban sa kanya. Isa pala ko sa magandang babanggitin ay yung transfer mula sa Timor-Leste papunta sa Pilipinas, sa custody ng Pilipinas, may pinirmahan ng ating mga otoridad na mga kondisyon sa isang papel. So, pinitali kanina yon ni Director Santiago at sinabi niya na kabilang nga doon yung dapat hindi mag-subject sa torture or dapat walang death penalty na wala naman talaga dito sa Pilipinas. Yes, oo. At ito pa mga detalye na kanyang binanggit. So sa ngayon, all set na itong proseso, natapos na nga yung mugshot, yung fingerprint, medical. So ngayon ay talagang tuloy-tuloy na itong paglipat kay dating Congressman Teves mula dito sa NBI headquarters patungo sa NBI detention facility sa bahagi ng Bureau of Corrections sa Muntinlupa. Na-coordinate na ba sa traffic, particularly itong paglilipat sa NBP? At pahihintuin ba yung mga traffic, syempre, at yung security, syempre, inaalala din ng marami? Connie, tinuturing na high risk, Yes. mataas yung seguridad na binibigay talaga ng NBI dito kay dating Congressman Teves. At ayaw nila na magbigay ng anumang puwang para magkaroon ng aberya. Kung kaya't inaasahan natin itong convoy na ito mahaba talaga at meron pang mga advance party na nakalatag na. Sa ating impormasyon na kalap ay nakaready na yung kanyang kwarto na tutuluyan. Sabi ko nga kanina, mag-isa lamang siya doon sa kwarto ngayon at at the same time ay binigyan din nitong si Director Santiago na limitado lang talaga yung kanilang galaw doon sa facility na yun at walang VIP treatment at ang nagbigay din ng pahayag itong si dating Congressman Teves na nagpasalamat siya sa NBI sa maayos na pagtrato sa kanya mula nung siya kinuha, tinan-over mula sa Timor-Leste hanggang sa kanyang mga proseso pinagdaanan dito sa NBI at patuloy yung kanilang, of course, ang pagtutok na lamang nila ay yung napipintong arraignment na ng mga kaso na kanyang pinakarap dito sa Pilipinas. Maraming salamat sa iyong update sa amin, John Consulta. Sinagot ni dating Representative Arnie Teves ang tanong kung bakit hindi siya agad sumuko para matapos na ang kanyang kasong hinaharap sa Pilipinas. My concern is really my life, my security. Handa na po kayong harapin si Mayor Janice Digamo? Wala naman problema. I mean, I can face anybody. Sa pagpresenta sa kanya ng National Bureau of Investigation, sinagot ni Teves ang ilang tanong sa kanya. Hiling niya rin sa korte na sana maging mabilis ang proseso para matapos na ang kaso. Nausog ng petsa ang pagbasa ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Mula June 2 ay gagawin na yan sa June 11. Tuloy-tuloy naman ang paghahanda ng Senado para sa gagamiting venue ng impeachment trial. Balitang hatid ni Maki Pulido. Nasukat na ng ilang senador ang robe na kanilang gagamitin pag-upo bilang senator judges sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Una nila itong gagamitin pag nag-convene sila bilang isang impeachment court. Ito ang session hall ng Senado at dito gaganapin ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dito rin ginanap ang impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada at ni dating Chief Justice Renato Corona. Dito sa floor
Pwesto, of course, ang senator judges, pati ng prosecution panel at ang depensa. Bukas naman ang gallery para sa media, pati sa publiko na gustong manood ng impeachment trial. So, itong setup na to ay para sa regular session ng Senado. So, babaguhin pa nila ang pwesto ng mga silya, pero sa pwestong ito raw, ilalagay ang witness stand na ginamit nung impeachment ni dating Pangulong Estrada at ngayon gagamitin muli para sa impeachment ni Vice President Duterte. Nilabas mula sa Senate Museum ang witness stand na ginamit nung impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada noong 2000 at ngayon naka-standby sa gilid ng session hall. Ngayong 19th Congress magko-convene bilang impeachment court ang Senado. Pero sabi ni Senator-elect Tito Soto, may tanong pa kung maaari bang itawid ang impeachment mula 19th to 20th Congress. In principle, ayon kay Senator Win Gatchalian, pwede naman ito. Yung prinsipyo kasi ng Senate is a continuing body. Kaya meron 12 ang incumbent katulad ko, may 12 na bago. So, continuing body siya. So, yung principle na yan, tingin ko ma-apply yan sa mga ganitong situation tulad ng impeachment. Tingin ni Senator Joel Villanueva, functional pa rin ang isang impeachment court kahit na magbago ang miyembro nito. Pero dahil ngayon lang naman daw ito mangyayari, maari naman anya itong questionin ni VP Sara sa Korte Suprema. I think the ASP is looking forward to having a caucus before the opening. Sumulat naman si Senate President Cheese Escudero sa Kamara para iurong ng House Prosecution Panel ang presentation ng Articles of Impeachment. Imbes na sa June 2, gagawin na ito sa June 11. May 12 pang prioridad na panukalang kailangan anyang ipasa. Bukod pa yan sa mahigit 200 presidential appointee na kailangang dumaan sa Commission on Appointments. Kinumpirma naman ng Kamara na natanggap nila ang liham. Ang presentasyon ng Articles of Impeachment ang unang hakbang para simula ng impeachment proceedings sa Senado. Kaya ayon kay Senate Secretary Renato Bantug, dahil mauurong ang presentasyon ng Articles of Impeachment, mauurong din ang pagkukonvene ng impeachment court na dapat sanay sa June 3. Maki Pulido nagbabalita para sa GMA Integrated News. Oh no, malapit na nga raw ang tag-ulan. Pero may panahon pa naman yata, para i-check na ang beach trip sa inyong bucket list. Oo, looking for good reco ba ng mga papasyalan? Heto ang ilan sa hindi raw overrated destination para sa huling hirit sa tag-init. A real-life paradise ba ang hanap nyo? Yan ang pinagmamalaki ng Dinagat Islands. Aakalain mong fantasy lang dahil sa linis ng tubig at preskong paligid. Sa pusod po ng isang isla, ayun may lagoon pa. Hindi lang daw mata ang bubusugin sa ganda, pati na rin ang tiyan dahil sa masaganang huli ng seafood. Aba, hindi rin naman papatalo ang bahagi ng Isla Verde sa Batangas City. For the go na kung hanap mo'y adventure. Gaya ng ilang sikat na beach, crystal clear din ang tubig with matching white sand. Ang bonus pa, no need makipagsiksikan. Yes. Parehong hidden beauty na deserve ang reaksyon na... Wow na wow! Uy, beach na tayo, Oo, Mars. hindi kinasama ka na ngayon. At